Hello mga kaiklabu! Nagluto nga ako ng dalawang klase ng, itong klase na to is puto. Tapos itong klase naman na to is bibingka. Pero iisa lang tong recipe na to ang ginamit ko dito. At baka magustuhan mo, tara at panoorin mo na. At para sa ating mga ingredients, meron nga ako ditong 2 kilos na bigas. Ito, nakababad na yan overnight. Bali malinis na yan. Nilalagyan ko na lang to ng 6 cups na water kasi gigilingin natin to. Bali, binabad ko na nga tong bigas na to ng overnight. Tapos sinugasan ko lang siya ng 3 beses at niligyan ko siya ng 6 cups na malinis na water. By the way, yung pagpili pala sa bigas, dapat daw mabuhaghag or kaya hindi siya malagkitan. Ganun yung pagpili mo kung gagawa ka ng puto or bibingka. Dapat hindi daw malagkit yung bigas na gagawin mo o lulutuin mo doon sa ating gagawin na puto at bibingka. At mas maganda na magtanong kayo sa bilihan ng bigas kung anong bigas na mabuhaghag. Pag niluto mo ba, hindi siya malagkit. At kapag ready na nga kayo magpagiling ng bigas, make sure lang na maglagay na kayo dito ng 6 cups na water. At kung konti lang naman yung gagawin ninyo na mga 1 kilo lang, pwede na lang kayong gumamit ng blender or kaya ng food processor. At pagkatapos nga natin magiling itong ating bigas, ay set aside muna natin yan. Bali, i-prepare muna natin yung ating kakanggata o kaya yung coconut cream o mas maganda na pure coconut milk. Bali, ang gagawin natin dito sa ating coconut milk, lulutuin lang natin to hanggang sa maglangis-langis na siya. So, antayin lang natin to. Makikita nyo naman yan. Yung parang gumagawa kayo ng latik. Ganun. Kaya mas maganda talaga na pure na coconut milk ang gagamitin ninyo. Kasi nga, mas mabilis siya makapagpalangis at saka mas mabilis din siya maluto. At kapag na-notice na ninyo naglalangis na nga tong ating coconut milk, iset aside lang muna natin to sandali at palamigin lang muna natin. At habang pinapalamig nga natin to, i-prepare na nga natin yung ating giniling na bigas. Dito sa ating giniling na bigas, ilalagay lang natin tong 2 tablespoon na yeast. Tapos ilagay na rin natin yung ating 1 kilo na granulated sugar. At kung medyo nadadamihan kayo sa 1 kilo na sugar, pwede rin naman kayo mag-adjust dito. At depende na nga to sa inyo. Hahalu-haluin lang natin to hanggang sa matunaw yung ating granulated sugar dito. Tapos, dahil since malamig na yung ating coconut na niluto kanina, ito na nga to, ilalagay na natin dito sa ating mixture na bigas. Kapag nga nailagay na natin yung ating coconut milk na niluto kanina, so haluin lang natin to. Tsaka naman tayo magdadagdag pala dito ulit ng coconut milk. 3 cups ang ilalagay natin dito na coconut milk. Tapos maglalagay rin tayo dito ng 1.5 teaspoon na salt. Hahalu-haluin lang natin to hanggang sa matunaw yung mga nilagay nating ingredients dito. Then kapag okay na nga yung ating mixture, tsaka naman natin to tatakpan ng plastic kasi i-rest natin to ng 1 hour. Then after 1 hour, ito na nga yung naging itsura ng ating mixture para nagkaroon siya ng bula-bula. Ang gagawin lang natin para mawala yung bula dyan, kailangan lang natin to haluin. Then kapag nahalo natin, manonotice naman natin mawawala rin naman yung bula dyan. At bago nga natin to lutuin, maglalagay tayo dito ng baking powder. Isang buong pakete ang nilagay ko dito na baking powder. Hahalu-haluin lang natin to hanggang sa maging smooth yung ating mixture dito. At kapag smooth na nga yung ating mixture, tsaka naman natin to ilalagay o lulutuin sa ating bibingka pan. At ito na nga yung lutuan ko sa bibingka. Naglagay na nga ako dito ng mixture. Tapos tatakpan lang natin to. Bali yung apoy kasi neto, mayroong apoy sa baba at mayroon din apoy sa taas. Tapos pag tinakpan pala natin yung ating bibingka, kailangan merong dahon ng saging para hindi siya masunog kasi 'di ba masyadong dikit na dikit yung lutuan ng yung uling do sa taas kasi medyo mainit yun. So may tendency kasi masunog yung ating bibingka. At syempre kapag nagluluto tayo ng bibingka, dapat talaga palagi natin tong chine-check para hindi natin or maiwasan natin na masunog yung ating bibingka dito. Lalo na syempre sa mga first timer na gagawa nito. Kaya magiging talaga kayo dito. Check kayo ng check na baka masunog yung bibingka nyo. So ayan na nga, medyo paluto na nga tong bibingka ko. At sinecheck ko nga pa ulit-ulit. At mukhang luto na nga to at kukunin na nga natin maya-maya ito. At sineck ko nga rin tong isa kung luto na at medyo nagba-brown-brown na nga tong ibabaw niya. At syempre pagka luto na yung bibingka, normally mabango talaga siya. At ito na nga yung ating bibingka Bisaya. At syempre, kailangan natin ma-prove kung talagang masarap yung ating bibingka.
At syempre, kailangan natin tumatikman. At ito na nga, excited na nga akong tikman to. Alam mo yung pagkatikim ko nga dito sa ating bibingka, parang naalala ko yung parang mga sinaunang panahon na bibingka. Yung parang amoy na amoy mo talaga yung kakanggata, yung pinaka-oil ng pagkagamit dun sa pagkagawa dun sa bibingka. Ganun yung nalalasahan ko dito eh. Hindi ko ma-explain, basta masarap. Basta try na lang gumawa nitong recipe na to at para matry niyo kung gaano nga ba kasarap tong bibingka Bisaya. At since may natira pa nga tayong bibingka mixture dito, nag-iisip ako or ang iniisip ko kasi dito, what if kung i-steam kung itong bibingkang natira. So, yung bibingkang mixture na natira. So, ito nga ubi, nilagyan ko to ng ubi mixture or ubi flavor. Tapos, yung kalahati plain lang din katulad ng bibingka Bisaya. So, ang gagawin natin dito is steam lang natin to, parang puto ba ganun. Tapos, try natin kung masarap din ba siyang naka-steam compare sa niluto natin sa uling. Sige, ito lulutuin natin tong ubi. Tapos, ito naman yung ating pinaka-plain na bibingka mixture. So, may ubi at may plain lang. So, i-steam lang natin to estimate ko mga 15 minutes. So, ito na nga yung ating bibingka mixture na ginawang puto. So, naging puto bigas din yung naging itsura nito at yung lasa. Masarap din naman siya na in-steam lang siya. Kahit na hindi siya niluto dun sa lutuan ng bibingka talaga. Para sa akin, bet ko rin siya kasi para siyang puto kalasyaw. Alam nyo ba yun? So, ito na nga yung ating super yummy na puto at saka bibingkang Bisaya.